Inilahad ko ang aking kanang palad para magpakilala. Ako nga pala si Mare. And your name? Tanong ko. Napakamot sa ulong lalaki na tingin ko yata ay mas ikinagwapo nito. Ako si Jake. Sagot nito na ikinakorap ko ng ilang beses. Ang ganda naman ng pangalan mo. Sabi ko at magsasalita pa lang sana nang makitang balisa si Jake. Sinundan ko ng tingin ang tinitigan nito. Yung dalawang babae pala sa di kalayuan. Kilala mo ba sila? Tanong ko. Hinawakan ako ng lalaki sa braso at nakikiusap ang mga matang tinitigan niya ako. I guess you need to go now. Maraming salamat sa pakikipagkilala at mag-iingat ka. Sambit nito na batid kong may laman pero hindi ko alam kung ano ba ang ibig sabihin niya. Okay. Sagot ko na lamang. Tatango-tangong umalis na ako dahil mukhang nagmamadali ang lalaki. Naisip kong i-enjoy na lang ang buong araw. At masyadong maiksi ang isang linggo kong bakasyon para magsaya. Iilang oras lang naman akong nanatili sa spa at satisfied akong lumabas para bumalik na sa aking kwarto. Baka manood na lang ako ng parade mamaya. Maganda pa naman ang festival. May sayawan, naggaganda ang costumes, at marami pang iba. Habang naglalakad sa hallway, nagtaka ako nang may maulinigan akong ingay na tila ba umuungol sa di kalayuan. Sapo ang dibdib ng napahinto ako sa paglalakad at pinapakiramdaman ang paligid. Sa pagitan ng 3 kwarto ay may isang pinto na nagsisilbing stock room. Habang pinapakinggan ko ang mga ingay ay napagtanto kong doon nagmumula ang mga boses. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya naisipan kong sumilip sa loob. Natutup ko ang aking bibig nang makita ang dalawang babaeng kanina ay kasabayan kong maglakad na dahan-dahan na nagbabago ang kanilang mga anyo. Pinilig ko ang aking ulo at kinusot ang mga mata. Hindi nga ako nagkakamali. Nagbabago nga ang kanilang anyo. Hindi ko lubos maisip na may mga aswang palang kayang umatake sa umaga. Base sa aking mga naririnig mula kay Lola noon, ay tanging mga yanggaw lang ang may kakayahang magwala ng ganoon katindi. Hindi ko tuloy alam kung paano gagalaw nang hindi ako mapapagod sa kanilang mga pinagagawa. Sumasalang kaba sa aking dibdib nang makilala ang kawawang biktima. Duguan kasi itong bumagsak sa sahig at napatunghay sa pinto, kung saan ako malapit namang nakatayo. Si Jake. Nakita ko kung paano siya pinagkakalmot ng mga aswang na parang isang nakakatakam na pagkain. Sa bawat pagsayad ng matutulis nilang kuko ay ang pag-ungol nito ng pagmamakaawa at paghingi ng tulong na makaligtas. Hindi pa nakontento ang dalawang aswang ay dinilaan pa ang kanyang dugo at saka pinag-agawan ang kanyang naputol na tenga. Nang sa tingin ng dalawang aswang ay hindi na makakabangon pa si Jake, lumapit ang isa sa kanila at siyang bumuta sa dibdib ng kawawang binata. Namilog ang mga mata ko sa labis na pagkasindak. Diyos ko! Bulong ko. Tigbi-tigbi ang pawis ko sa mukha, liig, maski yata sa singit, dahil sa aking nasaksihan. Sa tingin mo ba ay makakaligtas ka pa, Jake? Walang tawang nakakaligtas sa madugong kamay ng mga eksperimentadong aswang. Alang isa sa mga babae at muli namang dinukot ang mga ito ang laman ng kanyang dibdib. Tumirik ang mga mata ni Jake sa sakit. Hindi naman kinuha ng aswang ang kanyang lamang loob pero tinutudyo siya
na para bang kailangan niyang magdusa. Napaigik si Jake at sa mahinang tinig ay sumagot. Kahit patayin niyo pa ako, aalingasa pa rin ang sekreto ninyo. Ilalabas ito ng kakampi ko sa tamang panahon. Nanghihinang wika ng lalaki at saka sumuka ng dugo. Galit na lumapit ulit ang isa sa mga aswang at tinadyakan si Jake sa dibdib. Napasigaw siya nang mas bumaon pa ang mahabang kuko ng nilalang sa kanyang katawan. Nanginginig na napaiyak ang binata sa sakit na kanyang nadarama. Kaya naman pagkaramdam ko din ay ako ang kinakatay dahil sa panghihina ng aking mga tuhod. Mamatay ka na! Sa bawat paglublob ng matutulis na kuko ng mga aswang sa loob ng sugat ni Jake, ay unti-unti din akong pinanghihinaan ng tuhod. Muling pinagtutulungan ng dalawa ang kawawang si Jake, pero sa pagkakataong iyon ay nilantakanan nila ang mga lamang loob ng lalaki. Dito na ako halos mamatay sa takot. Bumulwak ang masaganang dugo nito na ikinahikbi ko ng tuluyan. Bagamat nananatili naman akong tahimik sa aking kinaroroonan. Nanginginig na tinakpan ko ang sariling bibig para wag makalikha ng anumang ingay. Nang marinig kong sumigaw ang isa sa mga aswang ay dali-dali naman akong tumakbo sa kinaroroonan ng elevator at naghihintay na magbukas ito. Gusto kong maglupasay nang makita kung paanong parang walang anumang nagbago ang kanilang anyo habang naglalakad. At para bang normal na gawain lang para sa kanila ang pagpatay at pagkatay ng tao. Nakita ko ang mukha ng mga ito. Sila din yung dalawang babaeng nagkasabayan ko kanina sa hallway na may binabalak na masama. Lumakad ng kaswal ang dalawang babae at nagpupunas pa ng kanilang mga bibig. Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang lansa ng kanilang mga amoy na nilagpasan pa ako. At nauna nang pumasok ang mga ito sa nakabukas na elevator. Nang mawala sa aking paningin ang dalawa, ay nagtatatakbo naman akong tinungo ang stock room kung saan nakahandusay si Jake. Nanlamig ang mga kamay na hindi ko malaman ang gagawin matapos makita ang kalunos-lunos nitong itsura. Tensyonadong napalunok ako tsaka lumapit sa lalaki at sinubukan itong kausapin. Jake? Natataranta kong wika pero sa kamalas-malasan ay hindi na siya humihinga pa. Isang desisyon kaagad ang nabuo sa aking isipan. Galit ako sa kanya pero hindi ko na kasi malaman kung ano ba ang gagawin ko sa pagkakataong ito. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa takot. Kaya naman kahit nanginginig ang aking mga kamay, ilakas loob kong tinawagan si Gail. Uy, himala at tinawagan mo ko mare. Baka sa tinig ng aking ex ang katuwaan. Kaya hinayaan ko na muna siya at hindi ko na binara. Ayaw kong makahanap ng paraan ang mga aswang na iyon na bumalik sa aming kinaroroonan. At baka ako man ay pakialaman pa nila at katayin din kagaya ng ginawa nila kay Jake. Of course, ayaw ko pang mamatay. Hindi ako nagjo-joke, Gail. Kailangan ko ng tulong mo at pakiusap. Puntahan mo ako ngayon dito sa kinaroroonan ko. Matigas ang boses na wika ko sa kanya at saka humagulgol kaagad ng iyak. Naalarma ang kausap ko sa kabilang linya dahil nararamdaman ko na din ang pagkataranta niya. Nasaan ka na? Saan ka banda? Hindi na ako naginarte pa at kaagad kong sinabi sa kanya ang lokasyon. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na alam kung paano nagawa ni Gail na ilayo ako sa bangkay ni Jake. Basta na lang siyang rumaragas ang dumating sabay karga sa akin at dinala ako sa kwarto ko para doon magpahinga.
Sabi niya, may papalapit daw ng mga tao sa stock room at ayaw niya akong mahuli. Buti na lang talaga. Wala daw CCTV malapit doon na mag-uugnay sa akin sa krimen. Literal na trauma ako sa aking nasaksihan. Sobrang nakakatakot. Hindi ko ina-expect na mangyayari ang lahat ng ito. Sobrang nabigla ako. Napakabait ni Jake para kitlin ng mga aswang na iyon ang buhay niya. Ito ang tubig. Tama na kasi ang pag-iyak. Pag-alo pa ni Gil sa akin. Alam kong nag-aalala siya pero hindi ko lang maiwasang makaramdam ng inis at takot. Ganito din ang nararamdaman ko noong siya pa ang nakita kong lumantak ng tao. Akala ko tumapang na ako dahil doon. Pero mukhang mauulit pa yata ang mga bangungot ko. Kaya ako nagkakaganito. Mapait kong nilingon si Gil. Sa totoo lang, walang kahit na sinong babayang natatangi sa taglay niyang kagapuhan. Maginoo at mabait. Oo, mabait si Gil. At isang kasinungalingan lang ang ginawa ko para ipagkalat sa iba na niloko niya ako para sa ibang babae. Sapagkat gusto ko pa ding pangalagaan ang lihim niya. Ang lihim ng pagiging isang aswang. Hindi ko kayang ipagkanulo ang aking dating kasintahan dahil kahit papano, may masaya kaming pinagsamahan. Hindi ko lang talaga maiwasang husgahan siya pagkatapos ng lahat ng mga natuklasan ko. Paano ako hindi iiyak? Nakita ng dalawa kong mga mata kung paano kinatay ang kaibigan ko. Namatay si Jake sa mismong harapan ko, Gail. At sa mga kalahi mo pa. Bakit ba masisibak yung mga aswang? Hindi ba pwedeng igalang ninyo ang existence ko sa mundo? Hindi ba pwedeng magkanya-kanya na lang tayo at mamuhay ng walang pagkakasakitan? Sorry. Tanging nasabi niya sa akin pero umagulgol na lang ako at nanginig sa labis na takot. Nagawa ko pang yakapin ang aking mga tuhod. Sorry? Papatay kayo ng tao? Lalantakan ninyo tapos sorry lang ang isasagot ninyo? Paano ang buhay niya? Ang mga naiwan niyang pamilya? Marie, hindi ako ang pumatay sa kanya. Oo nga at hindi ikaw. Pero kalahi mo. Dahil sa kasibaan ninyo, may nagbuwis na naman ng buhay para mabusog ang mga lintik na sikmura ninyo. Nagagalit na ako at hindi ko na naman ito mapigilan. Mahirap pigilan ng isang damdamin na tinitimping ilabas. Nasasaktan ako sa nangyari, pero ayoko naman sana siyang pasakitan. Hindi ko kalahi ang umatake sa kaibigan mo. Wika niya na ikinasama ko sa kanya ng tingin. At sino naman ang pagbibintangan mo? Ang mga tikbalang? Laman lupa? Mga elemento? Ha? Ganoon? Sila ay mga normal na tao lang noon. Pero nagkaganon sila dahil sa kanilang masaklap na sinapit. Anong ibig mong sabihin? Maangkong tanong. Sila ang mga eksperimentadong aswang. Ayan na naman ang pagkaba ng aking dibdib at ang marahas na paghohorimentado ng aking sistema. Naalala ko na naman si Papa at ang mga panaginip ko sa kanya. Hindi kita maintindihan. Sabi ko sa kanya. Ayusin mo ang sarili mo. May pupuntahan tayo. Pagkasabi niyang iyon, ay tumalima naman ako kaagad. Dinala ako ni Gil sa isang lumang bodega. Sa tingin ko ay wala nang nananahan pang kahit na sinong tao doon. Pero sabi niya, huwag daw akong basta magtitiwala sa mga nakikita ko.
Hindi lahat ng nasa harapan ko na ay totoo. Lumibot kami sa lukurang bahagi ng bodega at nakatagpo ng isang malawak na pasilyo. Puro puti ang mga nakapalibot doon. Saan tayo pupunta? Magtiwala ka lang. Hindi kita ipapahamak. Naglakad na nga kami hanggang sa tumambad na naman sa akin ang isang pinto. Binuksan ni Gel nang walang paalam at bumungad sa amin ang mga naglalakihang aparato. May tunog pa ng mga makina at mga sari-saring kemikal. Napanganga ako at hindi kaagad nakapagsalita. Ganitong-ganito ang mga aparato na nakita ko sa aking panaginip. Mangyak-ngyak na hinarap ko si Gel. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya. Malungkot niya akong hinarap. Ilang beses kong kinausap ang papa mo na huwag nang gagawin pa ang mga bagay na ito. Pero matigas ang ulo niya. Malungkot niyang turan sa akin kaya naman nagulat ako nang marinig na may umubo sa di kalayuan. Oh, Mare, anak. Pakiramdam ko, pinasabugan ng bomba ang puso ko nang makita ko ang aking ama. Ibang-iba na ito ngayon. May kapayatan, nanlalalim ang mga mata at hindi na yata natutulog. Papa? Hindi na ako nag-isip pa at kaagad na akong nagtatatakbo papalapit sa kanya. Hindi ako magkandamayaw sa pag-haplos sa kanyang muka at makailang beses ko siyang pinupog ng halik sa pisngi. Papa! Muli kong sigaw at nag-iyakan naman kaming dalawa. Halos pumalahaw na kami dahil sa pagpigil ng aming mga damdamin. Buhay ka, Papa? Sumigok ako at muli siyang niyakap ng mahigpit. All of my life, wala akong ibang pinapangarap kundi ang makasama lang si Papa. Siya lang naman kasi ang malapit sa akin. Buhay ako, anak. Pasensya na at kailangan ko magtago. Pero, bakit nga ba, Papa? Mapait kong wika sa kanya. Saglit silang nagkatinginan ni Gel, saka nagsalita ang dati kong kasintahan. Sabihin mo na sa kanyang katotohanan, Tito. Noon din, ipinagtapat ni Papa sa akin ang lahat. Ang tungkol sa tago niyang pagkatao. Ang pagiging aswang. Hindi ako makapaniwala noong una pero iyon ang totoo. At sa katunayan niyan, ipinakita niya sa akin ang kanyang anyo. Hindi naman daw niya ginusto na manakit ng tao. Ang mga ineksperimento niya ay kusang pinapalayan niya. Hindi para maghasik ng lagim kundi para bantayan ako. Si Jake ay galamay daw ni Mami. Inutusan na bantayan ako. At huwag hayaang lumapit sa kanya o kay Gel. Pero hindi daw ako kayang pabayaan ni Papa. Isinugo niya ang kalahing si Gel. Para bantayan ako. Laban kay Mami. Matagal na akong hinusga ng mami mo, Mare. Sa katunayan yan, siya ang nagpatapon sa akin dito para ilayo sa iyo. Napakatanga lang niya para wag isiping may posibilidad din talaga na magkikita tayo. At si Mami ang dahilan niyon. Binago niya ang destinasyon mo para makarating ka sa lugar na ito. Sabat ni Gel. After all, napagtanto kong hindi naman pala masama ang maging isang aswang. Sadyang wala lang silang magpagpipilian, kaya sila nabuhay at namulat sa kanilang isinumpang katauhan. Masaya daw ang naging pagsasama ni na Mami at Papa noon. Pero nagbago lang iyon sa iisang pagkakamali. Natuklasan ni Mami ang pagkatao ni Papa. Inusgahan siya nito. Gayunpaman,
hindi ko siya pinaringgan ng kahit na ano. Tinanggap ko ang lahat ng mayroon si Papa. Nagpapasalamat din ako sa mga eksperimentadong aswang na inutusan niya para bantayan ako. At nang gabing iyon, nagpa siya akong matulog sa laboratorio ni Papa. Nangako sila ni Gil na babantayan ako pagkat kontrolado naman nila ang kanilang mga pagkatao. Nagpasalamat ako sa kanila. Matiwasay kaming nahiga ng gabing iyon. Nasa loob ako ng kwarto, samantalang nasa labas naman sila. Ilang sandali akong nagpabiling-biling sa higaan. Nahirapan ako sa pagtulog. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng hulas. May naulinigan akong ingay. Kunot noong bumangon ako. Pinakiramdaman ang paligid. May naririnig akong ungol ng aso. Halos hindi ko na nga makita ang paligid dahil sa dilim. Pero nilakasan ko pa din ang aking loob para malaman kung ano ba ang nangyayari sa labas. Naglakad ako at sinubukang silipin ang aking papa at si Gil kung ano ba ang nangyayari sa kanila. Wala naman akong napansing kakaiba maliban na lang sa mas pinadilim pa yata ang kanilang kwarto at wala na akong mahagilap na kahit ano. Papa? Mahina kong tawag sa kanya. Bigla akong kinilabutan at hindi malaman ang gagawin. Basta na lang akong natakot at nanginig nang makarinig ng mahinang mga pag-angil sa aking likuran. Napamulagat ako nang makita si Papa. Dilat ang mga mata at may napakahabang dila. Naninilaw ang mga ngipin habang naririnig ang napapaos niyang angin. Ni hindi man lang siya kumukurap habang nakangisi na animoy sinapian ng 10 demonyo. Namutla ako at tinakasan ng kaluluwa. Ngumisi si Papa, pero nahalata akong pinipigilan niya ang kanyang sarili na sindakin ako. Napaatras tuloy ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari kay Papa. Ang natatandaan ko, nagpumilit siyang tumayo habang tumutulo ang laway na para bang gripong may tagas. Pero hindi siya makalapit sa akin. Nasa unahan lang siya. Natatakam habang nakatitig sa akin. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Literal na nawalan ako ng tapang sa mga nakita ko. Nalaman ko na lang na pilit siyang umahakbang papalapit sa akin. Gusto kong umiyak. Itaboy siya. Dahil takot na ako sa kanya, pero hindi ko magawa. Biglang sumama ang pagkaramdam ko nang basta na lang siyang magsalita sa harap ko. "O, pumasok ka na sa kwarto mo, anak." Wika niya. Kaya kaagad na namaga ang aking mga mata nang magsimula akong umiyak. Sobrang bigat na bigat ang pakiramdam ko. Hindi ko magawang magalit o husgahan man lang ang aking papa. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya. Ilang beses na siyang nahihirapan. Iba naman sigil na hinayaan lang akong panoorin si Papa na nagbabago ng anyo habang nakagapos. Mula nang hindi na siya pinabalik ni Tita Sam sa inyo, ako na ang naging kasama niya sa paghihirap niyang ito. Nagsimula ang kanyang pag-asawang nang mamatay ang lolo mo. Siya ang tumanggap ng pamana nitong Bertod. Samantalang ako, aswang na simula pa ng iluwal ako ni Mami mula sa kanyang sinapupunan. Hindi ako hinusgahan ng aking mami. Alam mo naman siguro na wala akong ama, hindi ba? At hindi totoo na patay na siya.
dahil hindi lang pwede na magsama si mami at daddy. Gaano pa man nila kagusto, wala silang magagawa. Halos maglupasay nga si mami sa pagmamakaawa na manatili na lang si daddy sa aming tabi. Pero si daddy ang gustong lumayo. Ayaw niyang masaktan si mami dahil aminado siya na nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Dahil sa aking narinig ay gusto ko na tuloy maglupasay ng kakaiyak. Hindi ko alam kung paano ilulugar ang sarili ko. Napakasama kong tao para husgahan si Gail. Gayong ginagawa niya ang lahat para protektahan ako at ang papa ko. Nanliit ako sa pagiging mapagmataas ko. Gayunpaman, tinanggap ko sa aking sarili na walang kapatawaran ang ginagawa ko sa dati kong kasintahan. Sobra-sobra na ang panlalait ko sa kanya. Kaya naman, dahan-dahan akong lumuhod sa kanyang harapan. "Mare, anong ginagawa mo?" Sindak niyang wika at saka pinilit akong tumayo. Pero nagmatigas ako. "Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko, Gil. Hindi ko alam na ito pala ang pinagdudusahan mo ng mahabang panahon. Napaka-selfish ko para isipin lamang ang sarili ko." Umiyak ako at mas lalong lumuhod sa kanyang harapan. Nabaghan si Gil sa ginawa ko at sa pilitan na akong pinatayo. "Pakiusap, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na naging aswang kami. Wala kang kasalanan sa lahing pinagmula namin." Nagyakapan kaming dalawa ni Gail. Nagkapatawaran. Alam kong pareho kaming nasaktan pero saan ba ako dapat na lumugar? Alam ko naman na malaki ang puwang ng Panginoon kung ako ay magpatawad. Para sa lalaking mahal ko at para sa sarili ko. Ayaw ko nang mawalay sa kanila. "Gusto kong hawaan mo ko." "Ano? Hindi. Hindi ko magagawa iyan sa'yo." "Pero Gil, mahal pa din kita. At para patas, hayaan mo na lang ako na magiging kagaya mo. Wala akong pakialam. Ang mahalaga, magkasama tayo maging si Papa. Ayoko nang mahiwalay pa sa inyo." "Hindi mo pa alam kung gaano kalupit ang mama mo, iha, Mare." Sabat naman ni Papa na nagbalik na sa kanyang pagiging tao. Lumipas na pala ang hating gabi. Nakikita kong kinalagan na siya ulit ni Gail. Siguro ganito din ang nangyayari sa kanila sa ibang mga araw. Hindi ko maiwasang malungkot sa sinapit nilang dalawa. Malungkot ang mga buhay ni Gail at ni Papa. Kaya naman kahit alam kong hindi ito kapanipaniwala sa kanila, ay kailangan kong gumawa ng paraan para maayos ang mga nasira nilang buhay. Ilang araw pa akong nanatili sa kanilang laboratorio. Kinabisado ko ang mga kemikal na tinuturok para maging aswang ang isang tao. Hindi pala totoo na dumudukot sila ng mga tao para pag-eksperimentuhan. Bagkus ay mga volunteer na aswang ang nakakulong sa malalaking cylinder. Kinukuhanan sila ng dugo para ibigay sa mga taong nais maging aswang. May sariling antidote din ito, kaya labis ang tuwa na nadarama ko. Magagamit ko ang mga bagay na ito para turuan ng leksyon ang isang tao. Naging maayos naman ang pag-uusap namin ni Papa. Masaya siya at muling sumigla nang magkasama kami. Ako man ay labis na nakaramdam ng saya. Sa totoo niyan ay halos ayaw ko na siyang iwanan ng kinakailangan ko nang bumalik sa Maynila. "Mamimiss kita, anak." Wika niya sa akin.
kaya napayakap ako kay Papa ng mahigpit. Hindi niya ako kailangan na mamimiss dahil magkakasama din naman kami kaagad. Pa, babalik din ako. Kailangan ko lang ayusin ang aking mga gamit at pagpapalipat sa Mami ni Gail ng trabaho ko rito. Balak ko kasing magpa-reassign nang sa gayon ay magkasama na kami ni Papa. Hindi ko kailanman akalaing mangyayari pa ang mga bagay na ito. Kaya susulitin ko na ang mga bagay na nakapagpapasiya sa akin ng gusto. Baka pakialaman ka na naman ng mama mo sa mga gusto mong gawin, anak. Nakontrol nga niya ako, hindi ba? Papa, wala siyang kahit na anong bagay na maipapanakot sa akin. Masahol pa siya sa aswang kaya hindi ko nagustuhan ang ugali niya. Magtutuos kami sa pagbabalik ko. At sana, maging handa siya. Kasama ko si Gail sa pagbiyahe. Ni hindi ko man lang napansing na ibalita ang pagkamatay ni Jake. Dahil wala akong nakita sa dyaryo man o telebisyon. Malakas ang pagkaramdam ko na may kinalaman na naman dito si Mami. Kung sana lang tinigilan na niya ang pangingialam sa buhay ko. Mas masaya siguro. Hindi niya ako magagawang kontrolin, kagaya ng ginawa niya kay Papa. Lalaban ako. Tao lang siya. Nakakatawang isipin na mas takot pa ang mga aswang sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng kamandang meron siya at nagagawa niyang sindakin ang lahat ng dahil lang sa kagustuhan niya. Walang sino man ang pwedeng humusga kay Papa. Lahat ng nilalang sa mundo, aswang man, tao, o hayop, o mga halaman. May kanya-kanyang dahilan kung bakit nasa ibabaw ng mundo sila. Dapat lang naman siguro na irespeto natin ang mga iyon. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay. Huwag nating sayangin sa pagmamalupit at kung ano pa man. Kaya sa iyo, Gail, sorry sa lahat ng masasakit na nasabi ko noon. Nabulag lang siguro ako ng takot. Tumawa sa akin si Gail. Hindi ko naman ginusto na pumatay ng tao. May binabalak siya sa iyo, kaya inunahan ko na. Kaysa naman mapahamak ang babaeng mahal ko. Kaso sarado ang isipan mo sa pagpapaliwanag ko dati sa iyo. Ayaw mo nang makinig sa akin nun. Kaya nangyari ang mga bagay na iyon. Aminado ako na mula kaagad ang pisngi ko pagkasabi niya noon. Sakit na lalamunan ko ba? Walang tao sa bahay nang makarating ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako sinalubong ni Mami. Gayong tumawag ako sa kanya na uuwi na ako. Walang imik na tumuloy ako sa bahay at inayos ang mga dala ko sa aking kwarto. Ilang sandali lang namataan ko ang pagdaan ng isang anino sa aking gilid. Ma'am? Tawag ko pero wala namang sumasagot. Alam kong si Mami iyon dahil umalingasaw kaagad ang kanyang pabango nang dumaan siya. Kaya naman naisip kong makipaglaro sa kanya. Ito naman talaga ang gusto ni Mami, kaya pues, pagbibigyan ko siya. Tumayo ako at kinuha ang isang syringe at itinago sa aking likuran. May laman na itong kemikal na magpapabago sa kanyang buhay. Kaya alam kong magtatanda na siya. Lalabas na muna ako at mamamasyal. Alam kong hihintayin niya ako kaya sisiguraduhin kong mamayang gabi magbabago na ang kanyang tingin at hindi na kailanman manghuhusga. Napadpad ako sa plaza sa kapapasyal. Nakasunod lang sa akin si Gail. Kanina pa daw niya ako napapansin na malalim ang iniisip.
pero wala naman akong sinasabi sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw kong ipaalam ang aking binabalak at baka humadlang pa siya. Ayaw kong masira ang aking mga plano. Ilang saglit lang, naisip ko nang magpaalam kay Gail. Kailangan ko nang umuwi. Wika ko. Kunot noong pinagmasdan ako ni Gail. Ihahatid na kita. Sige. Naglakad lang kami dahil malapit lang sa bahay ang plaza. May nadaanan kami mga nagkukumpulang tsismosa. Kaya napataas ang kilay ko nang marinig ang pinagsasabi nila. Ori, alam mo ba kagabi ay may nakasagupa kaming aswang ng aking asawa? Kamukha ito ni Aling Dona at inakyat niya pa ang bahay ni Nasining para biktimahin ang babaeng buntis. Ay talaga? Totoo ba yung sinasabi mo? Nako, huwag kang gagawa ng kwento kung ayaw mong mapabarangay. Napalingon ako sa isang matabang babaeng sumawata doon sa kumari niyang tsismosa. Tama naman kasi ito. Sa panahon ngayon, mahirap mang bintang at gumawa ng kwento. Lalo na't bawat bitaw ng masasamang salita sa kapwa ay may katumbas na kaparasahan at bayad sa batas. Iba na ang panahon ngayon. Lahat na lang ng pagkakawalang kataga ay kailangang walang madadamay o walang napapangalanan. Ang tawagin sa kahit na anong nilalang ang tao, pagmumurahin man ito o ipahiya, ay hindi pinapalusot ng mga alagad ng batas. Oras na ang isang usisera ay naireklamo. May karapatang parusa o rito. Magbabayad ba ng multa at hindi mawawala ang paghingi ng tawad sa kung sino man na kanilang nagawan ng kasalanan. Mas lalo ng delikado kapag ipinagsigawan ito sa harapan ng maraming tao. Mas lalo kasing magkakagulo ang mga marites at marami pang madadamay. Pero ang mami ko, hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip. Siguro sadyang nagustuhan lang niya ang magiging mapagmataas. At kahit na wala na itong ikinaganda sa relasyon niya kay Papa, winasak niya ang pangarap kong maging buo ang pamilya. Akala ko, tadhana ang may kasalanan. Si Mami lang pala. Nilagpasan namin ang mga tsismosa. Sa iba na naman ang naging topic, kaya mabilis kaming nakarating sa bahay. Maliwanag sa loob pero katulad kanina, hindi rin lumabas si Mami. Napangiti ako. Hindi na muna ako papasok. Ayos lang ba? Tugon ni Gail. O naman, ingat ka. Mahina kong sambit tsaka nagmamadali na sa pagpasok. Hindi ko na pinansin ang nagtatakang tingin ni Gail dahil alam kong alam niya na hindi rin naman ako magsasalita. Nabasa ko sa ginawang libro ni Papa na ang formula na nilikha niya ay hindi lang injectable. Pwede din pala itong ihalo sa pagkain. Napangisi ako at kinuha ang pasalubong kong prutas, tsaka itinurok doon ang kemikal na kinuha ko sa laboratorio ni Papa. Alam kong walang kaalam-alam si Mamay patungkol doon, kaya naman kailangan kong mag-ingat. Walang babalang pumasok ako sa kanyang kwarto at hindi na nagkabalang kumatok pa. Habang alam ko na kung nasaan si Mami. Ma'am, tawag ko sa kanya ngunit hindi siya sumagot. Sa pagkakataong ito, nadatnan ko siya sa banyo. Nakaharap sa lababo at mukhang galing sa pagsuka. Ma'am, okay ka lang ba? Batid kong nagulat si Mamay sa biglaan kong paglapit. Namumula ang kanyang mga mata at parang hindi halos makahinga. Dahil sa kanyang ikinawi, ay nag-alala ako ng gusto sa kanya. Ma'am, may problema ba? Tila lasing kong gumalaw si Mami. Pasuray-suray at nanginginig.
Tila ba kahit na anong oras ay sasapian na lang bigla. Ang kanyang bibig ay namamaga tapos naglalaway. Hindi ko tuloy maintindihan kung ano bang nararamdaman niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Hindi yata siya makapaniwala. Sabi pa niya sa akin, lumayo daw ako sa kanya. Wala daw siyang balak na maging katulad niya ako. Kaya napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Hindi ko siya maintindihan. Bigla akong kinabahan sa kanyang kinikilos, lalo na't dahan-dahan siyang nagbabago ng anyo, na para bang may kung anong kababalagang nangyayari sa kanya. Ilang saglit lang, sumingasing si Mami na parang isang mabangis na hayop. Gayon na lang ang pagkataranta ko. Anong nangyayari? Hindi ko pa siya natuturukan ng pampaaswang ay basta na lang siyang nagbago ng anyo. Ano ba talaga ang problema? Napasigaw na lang ako ng magulat sa ginawa niyang pagdakma sa akin. Halos hindi ako makahinga sa pagdaga ni Mami. Kaya gayon na lang ang pagkataranta ko. Mami, anong nangyari sa iyo? Intakot kong wika habang patuloy sa pagsangga sa kanya. I swear, nakakatakot talaga si Mami. Naging isa na siyang aswang. Kaya naman gumawa ako ng paraan para makalayo sa kanya. Sinipa ko ang kanyang tiyan na ikinaangil niya at ikinaatras. Tsaka nagtatatakbo papalayo sa kanya. Halos hindi ko na malaman ang aking gagawin. Kaya dumiretso ako sa kwarto at nanginginig na tinawagan sa cellphone si Gil. Nakailang ring lang ang aking narinig at sinagot na kaagad ni Gil sa kabilang linya. Tsaka ko naman narinig ang malalakas na bayo ni Mami sa labas ng pinto. Gil, tulungan mo ako. May nangyayari kay Mami. Hindi na siya nagtagal pa sa pakikipag-usap at nangako nang pupuntahan ako kaagad. Tsaka ko naman nakita ang pagkalampag ng doorknob. Kaya gayon na lang ang aking takot. Pakiramdam ko, katapusan ko na. Nagmandali ako sa pagtago sa ilalim ng kama para kahit papano ay makaligtas ako mula sa tiyak na kapahamakan. Ngunit kinilabutan lang ako nang makita ang pinto na kay lakas bumulagta sa sahig at tumakbang papasok ang mga pares na mga paa na alam kong kay Mami. Mangyak-ngyak akong napaantanda at hindi na gumalaw pa sa aking kinaroroonan. Nararamdaman kong sinisingot ni Mami ang buong kwarto. Tila ba inaalam niya na kung nasa loob lang ba ako o hindi na, o baka nakatakas o nagpakalayo-layo. Kabadong nakiramdam ako sa paligid. Halos hindi ko na matanaw ang paa ni Mami na papunta sa banyo. Mukhang hinahanap niya talaga ako kung saan ba ako posibleng naroroon. Kahit masikip sa ilalim ng kama, ay hindi ko maiwasang matakot nang makita ang resulta ng pagkaaswang kay Mami. Hindi ko pa nga siya natuturukan sa lagay na iyan, kaya alam ko na ngayon na hindi nga isang magandang ideya ang gawin siyang aswang. Dahil ako kaagad ang punterya niyang biktimahin. Hindi ko naman alam na ganito pala ang kahantungan niya. Akala ko nga, magbabago ang kanyang anyo tapos matatakot siya. Kalaunan, magwawala at makikiusap na ibabalik siya sa dati. Hindi yung ganito na basta na lang magbabago ng anyo tapos susugurin ako. Nakahinga ako ng maluwag nang mapansin kong tumahimik ang paligid. Para lang din masindak ng basta na lamang siyang tumambad sa aking harapan. Isang nakakasindak na sigaw kaagad ang aking pinakawalan nang magkatitigan kaming dalawa. Wala akong nagawa ng maras niya akong hinila palabas ng kama, kaya nagsisigaw kaagad ako. Pakawalan mo ako, ma'am. Nang gagalaiti kong wika. Hindi ko alam kung paano siya naging aswang. Basta ang alam ko, hindi ako ang dahilan niyan.
Malakas ang kanyang mga brasong ibinalya ako kaya tumama ako sa center table sa labas. Halos hindi ako makahinga sa sakit. Kaya naman gumapang ako at sinubukang lumayo. Muli na sana niya akong dadaganan kung hindi lang ba dumating si Gail. At siya ang nakipaglaban sa aswang na bersyon ng aking ina. Kagaya ko, nagulat din siya sa nakita ko. Mare, anong nangyari kay Tita Sam? Hindi ko alam, Gail. Basta na lang siyang naging ganyan. Mangyak-ngyak kong wika. Tinitigan ni Gail si Mami. Isang matandang aswang ang may gawa nito sa kanya. Ginawa siyang yanggaw. Wika niya na ikinalaki ng aking mga mata. Hindi ineksperimentuhan si Mami, kundi legit ang panghahawa sa kanya. Kung gayon, hindi ang antidote ang gawa ni Papa ang kailangan niya kundi isang albularyo. Napatayaw ako nang makita kong ginamitan na ni Gil ng lakas si Mami para maigapos. Hindi ko na nga alam kung saan siya nakakuha ng panali at kaagad niyang itinali ang aking ina. Para itong zombie na nagwawala at naglalaway habang nanilisik na nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng takot. Isang malaking problema itong kinasangkutan ko. Nanginginig na napaiyak ako sa labis na takot. Hindi ko malaman ang gagawin, lalo na't nauunahan ako ng takot. Kung sana lang hindi na ako nagbalak ng masama. Wala akong kaalam-alam na magdudusa pala kaagad ang aking ina sa ginusto kong kahinatnan niya. Kahit alam kong imposible, wala na akong pagpipilian. Kailangan kong tawagan si Papa. Siya lang ang makakatulong sa akin sa pagkakataong ito. Sa nanginginig na boses, ipinaliwanag ko sa kanya sa tawag na kailangan ko ang tulong niya para mapabuti si Mami. Hindi ko alam kung bakit tila nananalo ako sa loto nang sabihin ni Papa. Napapunta na siya sa akin naroroonan ko. Wala sigurong maniniwala sa lahat ng sasabihin ko at iisiping nababaliw na ako. Pero magagawang umalis ng aking ama nang hindi na sumasakay sa kahit na anong klaseng sasakyan. Sa pagiging aswang niya, kaya niyang lumipad. Ilang oras ang dumaan, nakita ko nga ang paglapag ng isang malaking ibon sa ibaba ng kalsada. Walang anumang naganap ito ng paraan para makalapit hanggang sa makapasok siya sa bahay. Hindi na nagulat si Gil nang makita siya. Huwag kayong mag-alala. Binabantayan ni Risa ang laboratorio. Tukoy niya sa kanyang sekretarya na minsan nang nagpakita sa akin sa hotel na tinutuluyan ko. Nakaramdam ako ng ginhawa ng malaman na buhay sina Papa at Risa. Kaya naman alam kong may pag-asa pang mabuo ang aming nasirang pamilya. Kung bibigyan ni Mami ng isa pang tsansa ang aking ama para patunayan ang kanyang sarili, siyempre ay hindi naman ako papayag na basta na lang kaming magkalimutan. Kaya alam ko magiging maayos din ang lahat. Sana lang bumalik na din sa dati si Mami. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at nagbago ang ihip ng hangin nang pumasok si Papa sa kinaroroonan ni Mami. Biglang naging maamo ang aking ina. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ang aking Papa. Luigi, buhay ka? Buhay nga ako, mahal. Pasensya na kung hindi kita sinunod sa pagkakataong ito. Napilitan akong magpakita sa iyo. Kinakailangan na kasi kitang gamutin. Kay bilis bumaha ang luha sa mga mata ni Mami nang makita ang aking Papa. Hindi ako nagagalit sa iyo, Luigi. Sa katunayan, ako ang nahihiya sa iyo. Hindi ko akalaing magkakaroon pa tayo ng pagkakataon na magkita muli. Sobrang namimiss na kita. Hindi ko na mapigilang umiyak nang makitang nagyakapan sina Mami at Papa.
Wala akong nakikitang panghuhusga sa mukha niya. Sa halip, pangungulila ang nakita ko sa kanyang mga mata. Dahil sa nakikita kong saya sa kanilang mga mukha, umaasa ako na baka mabubuo pa talaga ang pamilya namin. Gagamutin kita, mahal ko. Gagamutin kita. Pero hindi mo naman ako kailangang pagkaabalahan pa, Luigi. Isa akong yanggaw. Nayanggaw ako nang walang akong kamalay-malay at alam kong dahil ito sa kasakiman ko. Kaya naisip kong parusahan ang aking sarili. Nahihiya ako sa anak natin. Masyado akong perfeksyonista pero hindi ko naman makita ang totoong ugali ko. Kung saan na lang nagawa kong ayusin ang buhay ko at hindi ka na hinusgahan. Wala akong ipinagkaiba sa iyo ngayon. Umiiyak si Mami pagkasabi niyon. Ako man ay naiyak pero mas tumindi ang bugso ng aking damdamin nang marinig ang sinabi ni Papa. Huwag mong kamuhian ang sarili mo kung isa ka ng aswang. Dahil hindi naman natin ginusto ang maging ganito. Lagi mong tatandaan, ang pagiging isang pambihirang nilalang ay regalo sa atin ng Poong May Kapal. Huwag natin itong kamuhian. Bagkus gawin nating gabay para tayo ay maging masaya. Aniya kaya nagawa niyang pangitiin si Mami. Sigil naman ay inakbayan ako. Sabay naming pinagmasdan ang dahan-dahang pagbabalik ni Mami sa pagiging tao. Naglaho na ang kanyang nakakatakot na anyo. Kinabahan ako kanina. Aniya, napatingin ako sa kanya. Bakit naman? Halata ko kanina pa na may masama kang binabalak pero hindi nga lang natuloy kasi may nangyari na. Napangiwi ako nang marinig ang sinabi niya. Naisip ko, napakasalbahe ko palang anak dahil hiniling kong maging aswang si Mami kahit hindi naman dapat. Nagsilbing aral talaga sa akin ang lahat ng nangyari na ito. Kalimutan na natin iyon. Hindi ka ba natutuwa? Para magkakabalikan na sina Mami at Papa. Tuwa akong saan. Sana nga pati tayo Otomatiko akong napalingon sa kanya at nagulat nang makita siyang tumingala sa kaysame. At nagkunwaring walang sinabi. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi naman ako bingi. Inigit ko ang braso niya at sa pilitan siyang iniharap sa akin. Ano bang gusto mo? Sabi ko sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Gail. Hindi mo na nga pala ako mahal. Aniya kaya napangisi ako sa kanyang sinabi. Masyado siyang advance mag-isip. Hindi pa nga niya ako sinusubukang suyuin, pero sumusuko na siya. Mukhang kailangan yata na ako na ang sumuyo sa kanya. Tuluyan ko nang hinarap si Gil at hinayaang pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Wala akong pakialam kahit aswang ka man, Gil. Nung una pa lang, hindi kita dapat hinusgahan. Galit na galit ako sa iyo noon. Pero, nung malaman kong ang ama ko pala ay kalahi mo din, kung sino pa ang mga aswang ay sila pa ang mga bababait. Matataas ang respeto sa kapwa. Maraming pinapaniwala ang makakabuti sa amin. Alam kong minahal mo ako ng totoo. Mangyak-ngyak kong drama sa kanya. Nakipagtitigan sa akin si Gail. Ano ngayon ang plano mo? Tanong niya. Bumuntong hininga ako at nginitian ang tanging lalaking minahal ko sa pagdaan ng panahon. Mariin ko siyang hinalikan at niyakap. Ang plano ko ay magpakasal sa iyo.
Maliwanag ang mukha kong wika, kaya bumaha ang tuwa sa kanyang mga labi. Alam ko ito na ang happy ending namin. Tuluyan ko ng magiging ex ang aswang na lalaking nasa harapan ko. Pero magiging ex ko lang siya dahil malapit ko na siyang maging asawa. At hindi ko nahaya ang magkahiwalay pa kami kahit kailan. Salamat, Marie. Ako man ay mangangakong mamahalin ka hanggang nabubuhay ako. Siguro aabot pa hanggang kamatayan ko. At yun na nga ang nangyari sa buhay namin. Naging pamilya kaming aswang. Tuluyan ang naging aswang ang aking ina. Pareho na sila ni Papa. At buo ang pamilya namin. Dumagdag pa ang lalaking minahal ko. Kaya sa mga single na nakikinig dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi darating ang araw na hindi lang kape ang magpapainit sa inyo. Pati na rin ang kalagitnaan ng gabi. Alright.